This is the God that you're serving. Mo ng Diyos nga atong gilagaran, mo ng Diyos nga imong gilagaran o atong gilagaran. Nagpadayag apan di pag yun nato masabtan. He is a revealed God but He remains to be hidden God. He is incomprehensible yet knowable. He is knowable yet incomprehensible. Mga kaigsunan. This is the God in His impeccable purity and matchless majesty, His holiness, do wherever Him in the house of worship. Nganong ako rin gihulagway kaninyo ang pagka-Diyos. Munang Diyos nga ngayang putli walay mansabi sa gamay. Nga ngayang pagharianon walay makatupong. Ang ngayang pagkabalaan di matupngan. Ang akong pangutana mao, ato ba siyang gitahod? Ato ba siyang gisimba? Labaw na sa balay ng alampuanan. I think inyo akong nasabtan. Nga ang akong main objective is giunsa nato pagsimba ang atong Diyos sa balay ng alampuanan. To simplify. To simplify. Kaya kung magpabilin ta na atong mga incomprehensible yet knowable, mga kaigsunan, maglisod ta. Kung magpabilin ta itong Diyos absconditos o Diyos revelatos, di na itong matugkad. Apang gusto na kapasabot ka ninyo, nga akong main objective is, ingon ba din ninyo Diyos nga atong galagkaran? Nga di matugkad, di masabtan. Bisang nagpadayag, di paghihapon nato siya matugkad. He is a revealed God, yet He remained to be hidden God. O nagingon ang atong gibasa din. This is the God in His impeccable purity and matchless majesty. Muning Diyos nga atong galagkaran, ang walay mansaw buling, ug walay makatupong siyang pagkarianon, ug ang iyang pagkabalaan. Ang pangutana nining atong pagtuon karon sa adlong papalay, do we revere Him in the house of worship? Revere. Sa atong tanawang kanang pulong revere. Kaya nga ito, paghubad na ito, itahod. Lalong ka na ang revere, mga kaigsunan. Ang revere, sumala mga kaigsunan, sa makutin na itong pagtuon, you feel the deep respect or admiration for something or for somebody. Dahil lalong kayo nga respeto, nga wa ni mo ikatag sa uban, siya ra gyud. Na lalong nga imong pagdaig nga ito kanina nga wa ni mo ikadaig sa uban. That is revere, mga kaigsunan. O sa ba? Revere means to show devoted deferential honor. Ang pagpakita ni mo nga doon na kay devotion. O ang imong lahi na pagpasidungog kaniya. Regard as worthy of great honor. Nga imo siyang gipasidunggan sa dako nga pagpasidungog. Revere means it stresses deference and tenderness of feelings. Ang revere day mga kaigsunan, mo, nga imong gipasantop ang kalahian sa imong pagtagad. Ang imong pagtahod, ang imong paghigugma sa imong banay mong asawa, lahi kaysa pagtahod o pag-ilana nimo sa imong Diyos. We do not revere our husband, we do not revere our wife, but we revere our God, mga kaigsunan. We revere our God. Busa ang atong gabito din sa atong worship mo, reverence. Malisod na ito binisayon. Mayroon na ang pagtahod, ang pagsimba. Pero mayroon yung kahulugan, lahi ka na siya na pagpati. So, inigsimba na ito sa atong Diyos. Ultimate reverence is needed. Ultimate reverence is needed. Revere is to regard with fear mingled with respect and affection. Ang pag-revere day mga kaigsunan, mong pagbati nga doon ay kahadlok, kaikog, nga gisagulan, nga nahadlok, kaikog, apan mitahod ikaw, nga doon na ikaw paghigugma kaniya. Nga naman, kaya ang Diyos nga atong galagaran is both immanent and transcendent God.
Di na ako ni-elaborate kanang immanent o transcendent. Kanatay topic na. God is immanent and transcendent. Ang Diyos dool, apan ang Diyos layo. Mo na ba nag-iubitaw kung mugamit ang mga terms nga medyo makapalihog sa atong auto. Siya dool nga Diyos. Apan layo nga Diyos. He is near, yet so far, mga kaigsunan. He is your friend. Imo siyang higala, ako siyang higala. Yet, a transcendent friend. Apan bisan pa na nga, imo siyang higala, apan layo siyang higala. Diri sa balay, mga kaigsunan, sama sa inyong balay, pwede ko makahigda sa inyong balay, di ba? Kamu, pwede po mo makahigda rin sa akong balay. Nga naman, magsuon man ta, kaila man ta. Apan usa lang kabutang mao, di ka pwede makahigda sa among matrimonial room. Kanang kwartos magtiayon, di na pwede mahigdaan sa uban, mga kaigsunan. Yes, eh? So, taliwala nga makahigda mo sa tanang kwarto nga niya din apil ning studio. Ha? Kining studio, daghang ko bisita nga nanghigda nini. Apan usa lang ka kwarto ang di ninyo mahigdaan, ang among kwarto ni Mrs. Serrano. So taliwala sa atong pagkasun, naay boundary gihapon. Oh. Ang Dios usa ka amahan nga mapinasayloon. Usa siya ka amahan nga mapinasayloon. Apan unta kita nga mga anak, dili ta mga anak nga walay mga pagtahod. Taliwala siya pagka mapasayloon. Sa nagtudlo pa ko sa Mount Olive College, medyo bata-bata pa man ko na itong panahon na labong pa akong buhok, prisko pa ko seminary, medyo pagka-batanon pa nga atong dating mga kaigsunan. Mga 40s pagod ko ito, early 40s mga kaigsunan. Akong naabtan, ang akong mga classmate kaniadto, nga nangundang pag-eskwela. Nangundang pag-eskwela. So naanad mi sa nga classmate pa mi, nga mo mga pangalan mo, amon sa piton, Del, okay, dayon na ilang mga pangalan, ako sa piton. So sa gawa sa klase, ang ilang isampit nako, ang among naandan, nga angga. Pero bantayan ninyo, pagsulod sa akong klase, katong ako mga classmate kaniadto nga karon ako ng estudyante, di na itong magwindel nako. Mag-share na nako dito sa klase mga kaigsunan. Ang uban ako mga kaigsunan nga mga kaubanan sa Mount Olive College sa akong pag-eskwela, nga naanan nga magtawag na kog kuya, nagpabilin sila nga kuya. Kuya. Pero pag-abot sa mga katiguman, di na, magpastor na sila mga kaigsunan. So ini ang atong Diyos nga gilagaran. Suod mga kaigsunan, apan di nato siya usaon, abusahan. Niya leksyon nga atong makuha. Exodus 3:5. Pagdilaab sa sampinit mga kaigsunan, midol si Moses. O ang tingog na gingon, ayaw pagdool Moses. Tangtangang imong sapin sa imong mga tiil, kay nagatindog ikaw sa balaan nga dapit. That is how to refer God, mga kaigsunan. Si Deda po siya bayho, nga mao'y nag-assister dito sa sanctuary. Ingon nila ang sa may kalayaan ng kalayo diri sa santuaryo. Nga diri ra man gyud ta magkuha og idagkot sa mga lamparilla o sa mga altar. Kanunay man ta mukuha og kalayo diri sa altar sa buntag o sa hapon nga offering. Magdala ko nutag kalayo diri sa atong kusina. O sa may kalayan. Nagdala og kalayo gikan sa kusina. O gilamoy sila mga kaigsunan sa kalayo sa templo sa Dios. Nga naman, nawad-an sila og reverence before the temple, in the temple of God. Tanawan ninyo, si Aaron o si Miriam nga igso ni Moses. Nagulo istorya og ilang gilibak si Moses. Nagsilos nga nung ang Diyos dito ragyod kang Moses makigistorya nga nung dili man sa ila. There was professional rivalry, mga kaigsunan, sibling rivalry. Og nagingon ang balang kasulatan, Numeros 12:10.
ang Shekinah katong murag aso mga kaigsunan nga haligi. Nga naa diha sa labing balaan nga dapit. Nga simbolo sa himaya sa Dios iyang presensya nawala sa diha nga si Aaron ug si Miriam naghimo sa ilang ministerial professional jealousy mga kaigsunan. Og si Miriam nahimo nga sanlahon. Igsoon, strife, rivalry, and professional jealousy in the ministry are acts of irreverence. And I would like to address this to my fellow pastors. Labi na sa mga aktibo pa. Strife, rivalry, professional jealousy in the ministry are acts of irreverence. Akong iredos nga rin sa atong iglesia. Kana bitaw mag-away-away ta, kay naglalis ta o kisay matigulan sa iglesia. Kana bitaw mangluod ta nga nung wata matigulan sa iglesia. That is act of irreverence in the temple of God, mga kaigsunan. Tingali wala ninyo na makita. Ha? Ako ning gibasa sa basis kahimtang ni Miriam nog ni Aaron sa diha nga adunay professional jealousy batok ang Moses mihawa ang Shekinah gikan sa templo sa Dios. Kay gustong ipasabot sa atong Ginoo. When there is strife, when there is rivalry, when there is professional jealousy in the ministry, in the leadership of our church, I would like to tell you, that is act of reverence, mga kaigsunan. Adventist Home, page 440, nagingon si Ellen White, the spirit of gossip, until bearing is one of Satan's special agencies to sow discord and strife, to separate friends and to undermine the faith of many in the truthfulness of our positions. Kini rin maglibak ka sa imong isig katawa. Kanang magdaot ka sa imong isig ka ministro. Magdaot ka sa imong isig ka tigulan sa iglesia. Mga kaigsunan. Imong tanaw na Diyos sila White. Imong gibahin ang pundok sa mga tao. Ha? O sa pagyod, mga kaigsunan. Ano na ta? Finale na ni mga kaigsunan. A reverence in Christ's time. A reverence. So ang reverence mo ang pagtahod, pagbalaan. Ang reverence kanang huwag pagtahod o huwag pagbalaan. Huwag kahadlok. Unsa may natabo. Ang pagkalabaw sa sacerdote wala na sa kaliwatan ni Aaron ni adtong panahona nga naa si Ginoong Hesus sa yuta. Wala. Kung kinsa ang makapalit og highest bidder sa Roman government, siya mo'y mahimong high priest, mga kaigsunan. Ugon niya ang mga sacerdote, adunay mga negosyo sa sulod sa templo. Tungod kay ang kwarta nga tuwa sa gawas sa templo, kwarta nga Romanon kang Cesar. Apan dito sa templo, kwarta nga Hudiyo, mga kaigsunan, balaan ko nga kwarta. So ang kwarta nga naa sa gawas sa templo, kung sa ato pa piso, pag-abot ni mo sa templo, dollar, mga kaigsunan. Ugon niya ang mga mananap nga halad, usa kada kong business sa mga sacerdote. Og ang kapitalista niya ito, mo ang high priest, mga kaigsunan. Kay kinahanglan ang mananap nga igahalad, certified, nga angayan ihalad. Certified. Busa mga kaigsunan, kung ang makasala magdalag halad, iyang kaugalingong mananap, doon na'y grupo sa mga inspektor, mga kaigsunan. Nga maglinya ang mga maghalad nga taas og linya. Kay giukay-ukay ang mananap, kung wabay mga ulat ang mga panit. Tanawon ang tiil o wabay bali. Tanawon ang mata o wabay gimuta-muta. Dugay kini nga proseso. Aron sa paglikay sa makuting nga inspeksyon, naay mananap sa sulod sa templo. Nga ang kapitalista ni ana mao sa labaw sa sacerdote.
nga ang kaubanan niya sa negosyo ang mga saserdote na ay mga mananap. Kanang mga mananapa gipalit sa gawas o gunya gibutang sa templo dahil naging certified animal para sa halal. Kung di mo gusto nga maglaray sa inspeksyon, palit na lang mo og mananap. O kining palit sa mananap diri sa sulod sa templo, dakong negosyo sa labawang saserdote, mga kaigsunan. Ug unya mga kaigsunan, niini nga punto, matingala mo, nga anuman nga doon na may tigsinsilyo o kwarta. Tungod kay ang naghalad, ang iyang kwarta, Romanhon nga kwarta, iya kining pasinsilyohan sa money changer, ug kanang mga money changers diha nga naglaray, ang kapitalista ni ana ang high priest. So ang imong piso kumuton sa dollar, ug ang imong dollar ipalit sa dollar usab nga presyo sa mananap. Grabe ang pagpanamastamas, mga kaigsunan. This is the act of irreverence in Christ's time, mga kaigsunan. Busa, sa balay sa Diyos, gibadlong sila sino. Kay gihimo na nga baligyaanan ang dapit. Na mga pagpangtikas, mga kaigsunan. Gipahimuslan ang mga magsisimba nga mga Israelhanon, mga kaigsunan. Ang ilang pagsimba nemo lang purma na lang apan walay pagkabalaan sa ilang kasing-kasing. Ang balay sa Dios na himong puyanan sa mga kawatan. Wa mo matingala. Nganong gitawag sila nga mga kawatan? Katong negosyo. Motong kawat nga ilang gihimo, mga kaigsunan. Sugiabog ni Dionysos ang mga kawatan. Palayo, gikan sa templo. Gipangtuwad ang mga lamisa sa mga money changers. Gipangbuhian ang mga mananap sa mga halwa, mga kaigsunan. Og nagdala siya og pisi nga gibugko siyang kamot. Gipanggukod ang mga tikasan nga mga tao sulod sa templo. Og miingon si Dionysos, ang akong balay. Tawgo ninyo nga balay nga lampuanan o dili po'y anan sa mga kawatan. Sa akong basa sa Biblia, ambot ninyo, kinira nga instance nga murag nakita nako nga si Jesus is a militant reformer. Militante, mga kanso. Nagbubudog pieces kamot, gipang gukod ang manamaligya sa sulod sa templo. Because he really meant business on worship. Because Jesus abhors any act of irreverence. Gidumtan sa Diyos ang mapamaagi sa walay pagtahod sa sulod sa simbahan. Oh, mga kaigsunan, tingali mo yung mo mamalakpak ta. Kaya walay ka pamilya kag mananap sa sulod sa templo. Mamalakpak ta kay walay money changer sa sulod simbahan. Katura, mga mao mga Israelhanon. Aparisyon, waba mo masayon. Ngang atong walay pagtagad sa atong kaugalingon. Kutob sa atong maarangan, sa atong pamisti, o sa atong barog. There is act of irreverence. Ang atong pagsimba dili sa kamahalon sa atong pamisti. Ang atong pagsimba dili sa presyo sa piste nga atong gigamit. Ang atong pagsimba dili sa likway kung ukay-ukay ang atong gigamit. Ang atong pagsimba dili dawaton sa Ginoo tungod kay sa butik kita nagpalit. No! Ang pagkadinawat nato nga magsisimba is not on the cost of the clothing, but it is on the appropriateness. Appropriateness. Kanang nagakahaom sa iyang serbisyo. Oh. Kaya kung sa kamahalon igsoon, ingon ani. Nakabasa man tingali mo sa internet ba? Asawa sa boksidor nga bantugan sa Pilipinas. Nagpa-picture sa iyang pajama. Ha? Pajama.
Pilang kantidad? 230,000 ang pajama. Pwede ba nga mo simba kining babayhana? Kagwa para ba nga babae? Pwede ba nga mo simbag-simbahan magpajama tungod kay ang kantidad siyang pajama? 230,000 pesos? No. It is not on the price. It is on the appropriateness. Nga nung di man pwede isimba kay ang pajama para sa katri. Para pang katulog. Kanil man sitat mga kaigsunan. So kung presyo mo yatong daugon, luoy kayo taani. Nawatay kapalitog mahalon. Luoy kayo ang nagbistig ukay-ukay. Apan ako ikapasalig kanyo. Ang pagdawat sa Dios sa imong pamisti sa sulod sa balay nga alampuanan, dili sa presyo. Apan sumala sa nagkakaangay. Sa nagkakaangay. Ha? Kay kung imong daugon ang presyo akong balikon, ang pajama na ining asawa sa buksidor nga bantugan sa tibuok kalibutan nga niya sa Pilipinas. 250,000 ang kantidad siyang pajama. 250,000 pesos. Pwede ba na isuro-suro niya? Tuon kay mahalon, no? Anaa sa pagka nagakaigo sa okasyon, mga kaigsunan. Dili po pwede katong imong pajama, imong iligo og dagat. Kay mo to para pangaligo. Ang pagsimba kinahanglan naatay bisti para sa pagsimba. Pastor, unsa man gyud ang atong gitawag deportment in the church? Ano yan? Testimonies Volume 5, page 499. Paminawan ninyo maayo. Nako gi-underline na dihay nato inyo makita nako ang underline nako. Because of irreverence in attitude. Tungod kay nawad-an og pagtahod. Tungod kay dunay irreverence sa atong taras. Unsa pa? Sa atong pamisti, sa atong barog, nakulangan ang atong masimbahanong pangunahuna. Ang last na statement. God has often turned His face away from those assembled for His worship. Ang Diyos, mga kaigsunan, sa makadagan, milingiw siya ang naong, milingiw. Wa mo tanaw ka nato nga nagsimba. Nga naman, kaya nga atong pamisti, dili ang ngayan para sa simbahan. Akong balik ko na, basig inyo akong di ko ninyo masabtan. Bisag tinapakan ang imong bisti, bisag perting luuya ang imong pamisti, apan ka na mo, imong marangan, God will accept you. Kung ang imong mahimo, wag yung kay sapatos, simba, dawatong kasigidong nga walay sapatos. Apan nasayod ang Ginoo sa imong kakayahan. So niya mga kaigsunan, because of irreverence in attitude, in dress and deportment, lack of worshipful frame of mind, God has often turned His face away from those assembled for His worship. Mga kaigsunan, bisan sa atong pamisti. Kung dili gani day ang ayan ang atong pamisti, bisti nga igsisimba, mulingiw ang Diyos. Di mo tanaw ka nato, mga kaigsunan. Nagpadayo siya. The place dedicated to God should not be a room where worldly business is transacted. Ang malayang alampuanan nga gidedikar sa Dios, dili kini dapit nga maghisgot mo negosyo. Na ako nahibaluan, atong tulunghaan diri sa Pilipinas. Di na ako nganlan ang dapit. Halos ang tanan nga nagtrabaho na ng eskwelahan, pulos na may sakyanan nga mga brandyo. Matod pa sa nagsulti na ako, Pastor, ang mga nagtrabaho dire sa eskwelahan nato, pagsimba nila niya sa likod, nagtipon ang dunay mga sakyanan, ang tanang istorya, nagkumparar sa ilang mga sakyanan. Asay maayo, kini mga brand, kini baka na. Hoy, kung nakadungong mo, paminaw mo. Ay na lang magsimba o mag-sakyanan. Pangadto na lang magkasa, dito mo mag-istorya sakyanan. Makaulaw ka na. Kaysa nagsumbong na ako estudyante. Pastor, mga tao diri sa eskwelahan, magtapok diri sa likod ang mga membro niini nga eskwelahan nga nagtrabaho. Ang ilang istoryahan, ang ilang mabagong sakyanan.
It is not for worldly business transaction. Many who profess to be children of the heavenly King have no true appreciation of the sacredness of eternal things. Mga tao nga nag-angkon nga mga anak sa Dios, na kulangan sa pagtagad ni ining sagrado o eternidad nga mga butang. Testimonies Volume 5, page 496. Dugang pa, mga kaigsunan. Nagpadayon, nearly all need to be taught how to conduct themselves in the house of God. Halos ang tanan, ang ngayon Diyod nga sultihan o unsa ilang taras sa sulod simbahan, kinsaman kini. Parents should not only teach, but command their children to enter the sanctuary with sobriety and reverence. Mga ginikanan, paminaw mo, mga ginikanan. Nag-iwan sila White, ang mga ginikanan, dili lang nga ilang tudluan ng mga bata, apan ilag yung sugoon ang mga bata nga kumusulod sa simbahan, ana sa kaugdang ug sa pagtahod sa balang alampuanan. Are we doing that? Iksoon parehas man tama, nag-agig may mga bata ba? Ako kaniadto, gagmay pa mga bata, dala-dala na muna sa distrito. But never nga si Mrs. Serrano, iniglingkod ang mga bata ato. No! Daan sa balay na gingon. Kung asa maglingkod ang inyong mama, dada mo magtapat. Kahit panahon nga mangulita, nga mo mutapat sa inyong mama, panglatiguhon tagid mo. Mga kaigsuran, unsa man ang atong mga bata, sa sulod simbahan mo rag mga alibangbang, mga kaigsuran. I am very sad for this. I'm very sad for this. Murag mga alindanaw, mga kaigsuran. Tuyok-tuyok, lupad-lupad, mga kaigsuran. Suot sa lingkuranan. Ginukdanay sa simbahan. Yet, wala gyoy nagbadlong ni ining mga bata, mga kaigsuran. Mga ginikanan. Do you think you are not answerable for that? Nagiyaw sila nuhay. Tudluan nato sila sa taras sa sulod simbahan. Mga ginikanan, dili lamang inyong tudluan, apan inyo silang sugon nga kumusulod sa sanktuaryo. Aduna sila kaugdang ug pagkabalaan ug pagtahod sa sulod sa simbahan. Testimonies Volume 5, page 492. Common talking, whispering, and laughing should not be permitted in the house of worship, either before or after the service. Ardent and active piety should characterize the worshipers. Sabi atong himo, hinunghungay, inistoryahay, mga kaigsunan, mo niya nga itong batasan. Ug walay nagbadlong kay murag ato ng gidawat nga mao niya ang atong atmosphere. It is not. It is not. Dili nimo ang atong atmosphere. Murag ni sugot na lang yun ta, mga kaigsunan. Dili ta. O si metabo, maglingkod istorya. O, hinunghungay, kinatawanay. You see? O sige ngon, ardent and active piety. Kanang piety, kanang pagka-Diyos nun. Unta mo'y batasan na to sulod sa simbahan, mga kaigsunan. Now, balik ta mga kaigsunan. Child Guidance 540 sa Illinois. The house of God is often desecrated and the Sabbath violated by the Sabbath believers' children. Ang balay sa Diyos ng mga simbahan, gihugaw-hugawan ug ang adlong Sabado gilapas sa mga nagato sa adlong igpapahulay tungod kay ang ilang mga anak mo'y naghugaw-hugaw sa kahindlo sa atong iglesia. Atong mga anak. Padayon ta. Giunsa paghugaw-hugaw sa atong mga anak ang atong simbahan. In some cases, they are even allowed to run about the house, play and talk, and manifest their evil tempers in the very meetings where the saints should worship God in the beauty of holiness. Giunsa paghugaw-hugaw? Sama sa templos panahon ng Ginusos, ang atong mga anak ngayon sila nuhay.
Kaya atong gitugutan ng mga bata nga magdagandagan sa sulod simbahan, magdula-dula mga kaigsuunan, magulo istorya-istorya, o gunya kung imong badlongon magpakita sila sa dautan nga temper, muligid, muhilak kung imong badlongon mga kaigsuunan. Gaunta ang atong tuyo sa sulod sa iglesia, ang mga balaan magasimba ngadto sa Dios. And a place that should be holy, and where the holy stillness should reign, and where there should be perfect order, neatness, and humility, is meant to be perfect Babylon confusion. This is enough to bring God's displeasure and shut His presence from our assemblies. Sa John Ellen White, Child Guidance, page 540. Unta ang simbahan nas kalinaw kahusay, nas kanhay, kahanay, nagkaguliyang ta. Ang mga bata mo'y nag-aguliyang. Nyapil pong tiguang, chitchat, mga kaigsoon. O sige ko nila, ang atong iglesia, nahimo ng Babylonia sa kalibog. Naglibog na ta, mga kaigsunan, kaysa atong paminawan. O kini nga atong gibuhat sa iglesia, nga watay kalinaw, o watay kahusay. Tungod sa atong mga bata nga atong ipasagdaan, tungod sa mga dagko nag-chitchat sulod sa iglesia, nagyo sila ni White, ego na ang Diyos, wala mahimot ang iyang presensya sa atubangan sa mga magsisimba. So, kumusta man kining panahon sa Children's Hour? Na? Okay, niabot na ang takna alang sa Children's Hour, maminaw ta, dahil ang pianist mo tugtog dahil. Ha? Jesus love this I know, Unsay reaction sa mga bata? Pag tugtog sa piano, ang mga bata, hagudhod nagpanagan. Murag mga bulinaw sa dagat, mga kaigsoon. Paano ng mga bata? Ako din napanilan, basta pag tugtog sa piano, ha? Yes, Jesus loves me. Or, ha? Unsa nga mga tugtog niya? Pag tugtog sa piano, automatic ang bata, mga kaigsoon, managan pa yung simbahan. Is this not act of a reverence? Ato lang gidawat kay mga bata man. Pero wala mo, wala na'y bugto ang atong pagsimba nga sama ni Ana. Kay ato nang gitransmit from generation to generation. Ang bagong tubo, gipasagda nato nga magdula simbahan. Ang bagong tubo, pasagda nato nga mudagan pa sa Children's Hour. Wala na ni, from generation to generation. A reverence is in our midst, in our church. Igsoon, pasalo ako ninyo. Dugay ko na ni, nga hambin nga ako na ning gipadayan. Apanwa ko paminawa mga kaigsonan. Mga na ako'y sugyot. Ako'y sugyot. Kining Children's Hour. Pastor, sama na ito, di mangin nato mapugnan. Nay sulbada na. One, walay piano o music nga itugtog para sa Children's Hour. Kaya kung imong itugtog, managan ng mga bata, automatic na nga. Oo. Automatic na. Kaya na-register sa ilang utok. Busa, wala itugtog. Ayaw na itugtog. Ingna ang mga pianist, wala magtugtog. I-announce lang sa natungdan nga maghatag og istorya. Mga anak, ay, ikaw ba nga maghatag og istorya? Ay, paghulat sa tigulan sa iglesia. Kuha ang microphone. Mga anak, panahon na ni Sugilanon, hinahina mo pagdool diri. Ayog buhing microphone. O anak, ayog dagan. O ayog dagan. Sige, hinahinay mo. O sa kanang kasulbad. Sunod nga sulbad. Ang mata ginikanan nga dunay dagang mga gagmay kabataan, pasidanan ng ilang mga anak. Ayaw mong dagan-dagan sa Children's Hour. Ayaw mong dagan-dagan sa serbisyo. O ang usama kas disturbo na ko mao. Ang inahan ko rister. O ganyan bata nga gamay, ni kat-kat dito sa pulpito. Nagtuyok-tuyok sa likteng. Ha? Hikap-hikap sa likteng, suot-suot. Di ni mo mabadlong kay inahan, nagkurister. Ang ako nga nyo, kadi mo mo. Kung partisipanti ka sa atong iglesia, nga dunay kagamay bata, palihog. Pagunitan ni mong bata, dada sa gawas ang bata. Dada sa gawas. Ayaw pa sa ang bata. Ha? Pagkabalaan ng pulpito, ang bata mga kainsunan, ha?
Nagtutuyok, hikap-hikap, kat-kat pag yun, diri sa lectern. I'm very disturbed for that, brothers and sisters. Wala ta magsimba nga mag-ulog-ulog ta diri mga kaigsunan. Madisturbo ko niya na. Ang inahan, naghatag og promotion sa batsko lang anak, sige kat-kat diri sa lectern. So, napay mga ero, pasagda na to, musaka, iksong pamunali ng mga ero anak. Pasagdahan ra magud nato mga kaigsoon. Murag ato lang bitong gidawat, dili nato doktrina pero atong gipasagdahan. Busa ang ikadahon akong hangyo mo nga ang mata ginikanan. Pasidan ang mga anak. Mao nang gibuhat namo ni Mrs. Siranos gagmay pa ang mga bata. Kada Sabado sa dili pa mo adto simbahan ang tununan mo ka mga anak damong gingnan. Kung asa si mama ninyo maglingkod, tapad mo glingkod. Makita man yun ako, o asa mo, kay ako may magwali, daan tayo magsabot. Wagani mo sa kilid sa inyong mama, panglatosyon tagid mo. And I am really serious on that. Depende lang nato mga ginikanan. O kung niya magsugyot ko, nga siguro upat ka Sabado o dugang pa, nga ang tupiko mga kaigsunan mahitungod sa reverence inside the church. Basahan ninyo ang sinulat ni Ellen White, pagkadagang testimonies to the church, child guidance, Adventistum, na diha ang mga tikaw-tikaw sa mga kabataan, mga kaigsunan. Siguro, sa pagwali, kung kinsa magwali, series mga kaigsunan, ang tupiko is all about reverence inside the church. Murag maglago ta sa mga Israelhanon, ngang templo gihimong baligyaanan og mananap, maglago ta sa mga Israelhanon, ngang templo dunanay mga money changers, maglago ta magtanaw, maglago ta maguna-una. Apat sa pikas nga bahay mga kaigsunan, nagbuhat ta og reverence lahi kaysa mga Hudiyo mga kaigsunan. Mao nga nagingon ang atong opening text, Hebrews 2:20. The Lord is in His holy temple. Let all earth keep silence. Sige lang nato nagibasa. Wala nato kinabuhi. This is the time now. Tapuson ako. Ako ipailala kaninyo kining tawhana. Si Anton Van Lave. Italian-American. Sa unsang pagkaunsa, kining tawhana mo'y nagtukod sa gitawag the first church of Satan. Can you imagine that? The first church of Satan. O daghan siyang mga kawanan. Daghan. Ha? Gusto na ko isa-isa ang mga pipila ka mga doktrina pero atay panahon ka nagtaas na. Ato na lang i-shortcut. Daghan siyang mga sakop mga kaigsunan. Og may usa ka journalist nga miadto ni tambong sa pagsimba kay maniid kung unsa ang paagi sa ilang pagsimba. Matud pa sa journalist. Usa nga iyang nakaplagan mao nga sa ilang pagsimba sa First Church of Satan, there is utmost silence inside sa ilang templo. Mga kaigsoon. Nadungog ko ninyo, utmost silence. Nga matod pa niya, bisag dagom ang matagak sa salog madunggan tungod kay ang tanang magsisimba. Sa simbahan ni Satanas, hilom kayo nga nagsimba. Og nagpadayon ang journalist. Naglibog siya kung sa iyang buhaton, kay pagsulod niya dito sa ilang simbahan, ang tanang magsisimba, walay mga sinina. Walay mga underwear. Wala! Tanan! Wala! Tanan! So naglibog siya. Unsaon na lang niya ni. So siya rin magsimba nga naay sinina, naay pantalon. O naay sinina, kay babae man siya. Nag-decide siya. Nga niya sa dressing room, naghubo po siya. Hubo tanan. Nagsimba sila, ug matug pas journalist. Sa ilang pagsimba, ang nagwali mga kaigsunan, naked. Naked ang nagwali. Ang partisipante, naked. Ang nagsimba, naked. Walay lingkuranan, naglibot sila. Ug matod pa niya, taliwala nga naked.
ang tanan nagsimba, to aragyo, nagtan-aw aragyo sa ila kunuhay pastor, kana Anton Van Lavi. Stila no, og kita mga kaigsunan, makasimba baka, di ba kata magsigit ang panglili? Unsay na asawala, unsay na atas too. Ha? Malingaw magyo ka, magsimba nga nakakita na unon mga kaigsunan. Pero journalist na gingon, taliwala ang ilang pagsimba, totally naked. Ang kahilom hilabihan. Akong gidala kini kaninyo. Ngano nga kining mga tao nagsimba kang Satanas, nakabaton man sa reverence ngadto sa yawa. Ug ngano kitang mga Adventista nga nagsimba sa matod nga Dios, aguliyang man ta murag merkado ang atong simbahan. Ngano man nga atong mga bata, murag mga natis sa karabaw, mga baka nga nagdagadagan sa sulod sa simbahan. Ngano man, mga kaigsunan. I would like to challenge you. Kung kining iglesia ni Satanas, adunay pagtahod sa ilang simbahan, I would like to challenge you. Kita nagasimba sa matuod nga Dios nga naglalang sa langit ug sa yuta. Simbahon nato siya sa kaugdang, kaligdong, pagkataha, pagkabalaan ug pagkahilom. Magampo kita. O Diyos nga balaan nga tagiya ka sa among kinabuhi. Pasalua kami sa among mga sala. Masaunang panahon nagasimba kami, nga karon na sayod kami, nga wala di ikaw mahimuot ka namo. Tabangan mo ang mataginikanan. Nga ilang maedukar ang ilang mga kabataan sa pagsimba uban sa kaugdang, pagtahod, pagkabalaan ug pagkahilom sa sulod sa iglesia. Ginoo, tabangan mo sab kami nga sa sulod sa iglesia ug sa among buhat, mawala na ang professional jealousy, rivalry, kay kini di ay is an act of reverence. Salamat kay ikaw nagpadayag ka namo, kay kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Hesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mugaya Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City. Maghangyo kaninyo sa pag-like, share, subscribe, o ayaw mong kalimot sa pag-click sa notification bell sa atong YouTube channel. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.